Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang matuwid o isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang kapisahan po sa bawat isa. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng pagkakaloob sa atin ng ating pintakasing ibig, ang ating pong patrong si San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen, at atin pong isinasama sa atin pong panalangin ang lahat ng mga ama, lalo tigit ang mga naririto, ganun na rin ang mga wala dito, ang mga ama, asawa na hindi lang wala dito kundi nagwawala pa, yung iba ay nagwawalwal pa, yung iba ay naliligaw pa ng landas, yung mga ama at asawa na ibang bahay ang napapasok, yung mga ama na talagang humaharap sa matinding pagsubok, yung mga ama na may pinagdaraanan, yung mga ama na may sakit, yung mga ama na may pinanghihinaan ng loob. Sa mga ama po na naririto, maraming salamat at kayo po ay naririto. Maraming salamat sa inyong pagpapatuloy ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya kahit na mahirap, lalo tigit na hinahamon tayo ng napakaraming krisis. Kaya sundan natin ang halimbawa ni San Jose, isang ama, isang asawa rin. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang ilan sa mga kwento na kung saan nabanggit si Jose. Sabi dito, si Jose ay nakatakdang pakasal kay Maria. Si Jose ay isang taong matuwid. Pero dito po, sabi, nag-iisip-isip si Jose kung hihiwalayan niya na ba si Maria, kung itutuloy ba niya ang pagpapakasal o kaya naman paano niya hihiwalayan ito ng lihim, dahil para sa kanya medyo nahirapan siya dahil nga nalaman niya ng buntis o nagdadalang tao si Maria, hindi pa naman sila nagsisiping, hindi pa naman sila nagli-live-in. Paano yun? Kaya ang Diyos na rin mismo ang kumilos, dahil ang Diyos ang pumili kay Jose para maging asawa ni Maria,
para maging ama ni Jesus. Magandang bagay din naman yun, no, na mapagnilayan natin. Sa mga may asawa po dito, lalo na dun sa mga sinusubok ang kanilang yung kanilang relasyon bilang mag-asawa, kung babalikan nyo lang lagi, ang Diyos ang pumili sa inyo. Ang Diyos ang pumili na mapapangasawa ninyo. Tama ba? Hinayaan nyo bang ang Diyos ang pumili? O ipinilit nyo lang ang iyong sarili sa isa't isa? Napilitan ka lang ba? O sadyang naging malaya din ang pagpayag mo sa Diyos sa pinili niya para maging asawa mo? Di ba magandang mapagnilayan yun para kakapitan mo talaga? Kasi, di ba, binigyan ka naman ng desisyon eh. Kaya ni Jose, hindi naman siya basta pinilit lang, kundi inilatag ng Diyos sa kanya kung ano ang kanyang haharapin, kung ano ang kanyang magiging misyon. Misyon ang pagiging asawa, misyon ang pagiging ama ng tahanan. Inilatag yan, ibinigay yan, o inialok yan kay San Jose, at nagdesisyon si San Jose. Nang siya po, sabi ng magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ito ay isang desisyon na ginawa niya bilang pagsunod sa Panginoon. Sa mga may asawa dito, gising. Balikan niyo ulit. Diba? Tinanong naman kayo, nung kayo ay magpakasal, bago kayo magpakasal, nag-usap naman kayo. Itutuloy ba natin ito? At pumayag kayo, nagsabi kayo, opo, Father. Opo. Di ba? Pinili kayo ng Diyos para sa isa't isa. Wag sana ding hayaan na parang pinipilit na lang natin na magsama. Mahirap po yun. Ibig sabihin, hindi ka malaya. May kalayaan tayo. Malaya tayo na magmahal. Ayon sa konteksto ng pag-aasawa, dapat malaya, hindi napipilitan. Dapat malaya, hindi nabibigatan dahil sa mga responsibilidad na nakaatang sa inyong mga balikan, lalo na sa mga ama at asawa na naririto ngayon. Kung sakali po na medyo naguguluhan din kayo, naintindihan ka ni San Jose. Kaya nga nandiyan dyan, hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Nandiyan si San Jose para maging huwaran, para tularan ng mga ama at mga asawa, lalo tigit ang mga naguguluhan ang kanilang isipan. Kaya nawa, katulad ni San Jose, mga tatay, mga ama, mga asawa, magising na din kayo. Gumising na rin. Tingnan po ninyo kung ano nangyayari sa inyong pamilya. Ano nangyayari at nasaan ang inyong mga anak. Huwag kayong kasi kayo po, katulad ni San Jose na lagi natin binabanggit, tagapagtanggol, tagapangalaga, tagapagturo ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga anak po ninyo nasasaktan na. Ang mga anak ninyo naaabuso na ng ibang tao. Ang mga anak ninyo sugatan na. Tatay yung kailangan na naririyan para ipagtanggol o protektahan ang inyong mga pamilya. Alam ko po, mahal na ang gasolina ngayon. Isa yan sa iniisip din ninyo. Lalo na yung mga namamasada, tricycle, nagmumotorsiklo, mahal na ang gasolina. Pati ba yun, iisipin pa rin natin, pati ba yun ay hahayaan natin na mawasak ang inyong pamilya sa mahal na mga bilihin, sa mahal na mga gastusin. Kaya kailangan mas maging masinop, mga ama, si San Jose,
Nabuhay niya ang kanyang mag-ina, si Jesus, si Maria, sa pagiging karpentero na noon ay minamaliit ng mga tao, pero nabuhay niya at naitaguyod niya ang kanyang pamilya sa isang marangal na pamamaraan. Kaya kaya niyo po yan. Kayanin niyo para sa pamilya. Kayanin ninyo para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin niyo nga sa katabi ninyong mga tatay at asawa, kaya mo yan, pre. Sige nga. Yung mga nasa likod, no? Sabihin niyo nga yung mga kumpare niyo, mga kaibigan ninyo, kaya natin to. Focus lang. No? At huwag niyo pong mamaliitin yung halaga at kapangyarihan ng pananalangin. Napakalaking bagay din na ang mga tatay nakikita ng kanilang mga anak, nakikita ng kanilang asawa na nagsisimba. Ibig sabihin, yung matibay na pundasyon ng inyong pamilya ay nakasalalay sa inyong pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you.